Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas, Law Corner is back to once again render public service in the field of law for our countrymen, or yung pagbahagi ng aming club ng kaunting kaalaman sa larangan ng batas para sa sambayanang Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang profesor sa maraming law school sa ating bansa. The topic? Well, ang topic ay tungkol ito sa notarization of deed of sale, deed of mortgage, and other agreement, deed or contracts. Okay. Bakit naman itong topic na ito? May nangonsulta kasi ng isang kanilang agreement, deed of sale, an absolute deed of sale of a piece of land. The agreement was signed by the seller and the buyer in a province quite far from Metro Manila. Pero saan ba na-notarize ang dokumento? Sa Manila. Kaya ang tanong ko, at ika muna, nung pumirma ba ang notary public, andun ba ang buyer at seller at ang mga testigo? Lalo na yung buyer and seller, andun ba? Wala daw, kasi nandun lang sa probinsya, pero doon daw na-notarize sa City of Manila. Tama ba? Mali. Kasi pag tiningnan niyo yung acknowledgement portion na tinatawag sa isang deed of sale, nakalagay doon, before me, a notary public for, okay, etc., personally appeared. Yan. Sino yung nag-personally appeared sa kanya? Yung seller at ang buyer. Sa pangyayaring ito, wala. So, ano ang epekto ng ito? Well, ang epekto, ang dokumento is not a public document, not a public instrument anymore. There is no presumption of its genuineness and due execution. Sabi sa batas, sa law on evidence, it is not self-authenticating. So, kung magkadimandahan, ito na nga, nagkadimandahan na. Paano kung itanggi ng seller? Wow, ikaw si buyer, di ba? Tinanggi ng seller, hindi ako pumirma. Patunayan mo na pumirma talaga siya. At sinong nagpanotaryo? Ikaw. At isa pang tanong, sino kaya ang nagpumirma sa notarization or acknowledgement portion? Notary public ba talaga? Bawal yun. Malamang may ginagamit na abogado ng doon, pero si attorney ba talaga ang kaharap ng buyer at seller? Naturalmente hindi. Bakit? Wala nga doon yung buyer and seller. Sinong kaharap ni notary? Iwan ko kung totoong notary public. Baka naman yung secretary or clerk lang ng notary public, yung abogado ang pumirma. Abay, pati si notary public, delikado ang profession niya as a lawyer kung magreklamo sa Supreme Court. Right? Okay, sana nakapaglingkod na naman ang aming club, yung Limbas Marangal Eagles Club ng Eastern Rizal Region 2. Ulitin natin, pag nagpadotaryo, personal na haharap ang mga parties doon sa notary public. Alright? So maraming salamat at magandang araw sa lahat.